papakinggan mo detalyado, merong larawan, alam nila yung mga lugar, pati mga klase ng sasakyan na ginamit. Meron pa silang meron pa silang mga plate number. At they're even saying, ba't hindi tingnan yung CCTV? O nga naman. Marami, marami pwedeng ebidensya na patunayan yung mga sinasabi nila. Alright, sama Attorney Sal, nasa sentro ng kontrobersiya ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno matapos pangalanan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y maletang pera. Sinagot naman ng Malacanang at diretsa ang hinamon ang mga nag-aakusa na maglatag na ebidensya sa itaumasa ng mga aligasyon at salaysay. Narito ang aking balita. Isang mahabang listahan ng mga pangalan ang inilatag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ibinunyag ang grupong tinaguriang Brave 18, mga dating sundalo na nagsilbi umano sa dating kongresistang si Saldico. Ang kanilang mga sinumpaang salaysay, kaugnay na umano'y paghatid ng maletang pera. Sa pagdinig, isa-isa binasa ni Senator Rodante Marcoleta ang mga pangalang nakasaad sa mga affidavit ng mga testigo. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha Ace Barbers Townhouse, Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives, Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na nang mabuti. Sandro Marcos, Forbes Park. Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, Paulo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulfo, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit. Kabilang sa mga nabanggit sa testimonya ang ilang mababatas at opisyal ng pamahalaan. Nadawit din sa mga aligasyon ang dating House Speaker Martin Romualdez at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kami video at saka mga pictures, Your Honor. Saka kay yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof. Plate number NFX 8886. At saka backup, minakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Black na Hilux. Plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos. Agad naman umalawang Malacanang sa mga aligasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi sapat ang mga paratang at kinakailangan suportahan ng mga ito ng malinaw at matibay na ebidensya. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo.
Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Binigyang diin pa ng palasyo na madali ang magturo, ngunit obligasyon ng sino mang nag-aakusa na patunayan ang kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng dokumento at iba pang ebidensya. Samantala, kanya-kanya ring itinanggi ng ilang personalidad na nadawit sa mga aligasyon ang umano'y pagtanggap ng mali-maletang pera. I vehemently deny that na meron po ako natanggap na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi kung makausap mo siya na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Sa inilabas sa pahayag, tinawag naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na isang political theater ang naturang expose at iginit na isa lamang itong pagtatangkang lumikha ng ingay sa politika. Maging si ML Party List Representative Leila de Lima ay mariing pinabuluanan ang aligasyon at sinasabing katang-isip lamang ang pagkakadawit niya sa umano'y operasyon ng paghatid ng pera sa mga opisyal ng gobyerno. Habang lumalalim ang investigasyon ng Senado, nananatiling nakasentro ang usapin sa isang mahalagang tanong. May maihaharap pang matibay na ebidensya ang mga nag-aakusa upang patunayan ang kanilang mga mamibigat na aligasyon. Sa ngayon, mariitinanggi ng mga nadawit ang mga paratang habang hinihintay ang susunod na yugto ng pagdinig. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Attorney Sal? Yun Ang hinahanap nila dokumento. Yes. Ang dokumento, ang gusto nila, I receive. Natanggap ko yung maleta na laman, 40 milyones, 70 milyones, tapos pipirma yung mga pangalan nila. Yun ang hinahanap nila, Sus Maria Jose. Kaya nga, yung 18 yun, may probable cause ka na doon. Pagdating sa hukuman, hindi magdadagdag ka pa ng mga ebidensya nila. Kasi kung papakinggan mo detalyado, merong larawan, alam nila yung mga lugar, pati mga klase ng sasakyan na ginamit. Meron pa silang meron pa silang mga plate number. At they're even saying, ba't hindi tingnan yung CCTV? O nga naman. Marami pwedeng ebidensya na patunayan yung mga sinasabi nila. Nakadapakalon na 18 ang nagko-collaborate, nagbabalidate ang sinasabi mo ng bawat isa at hindi nagko-contradict, may problema talaga yung mga tinuturo. Pero kung ako naman ang tinuturo, di file nyo na para maipagtanggol ko naman ang aking sarili. Ayun. Samantala, kwenestyon ni dating mamabata sa si Mike Defensor ang muling pagbubukas ng National Bureau of Investigation o NBI sa investigasyon kaugnay sa Brave 18 kasabay ng pagpapalabas ng subpoena laban sa kanya at sa isang bagong testigo na lumutang sa kaso. Si Cherry Light magbabalita. Sa isang press conference, kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na natapos na ng ahensya ang unang investigasyon at nakapanayam na nila ang lahat ng 18 miyembro ng tinaguriang 18 Braves. Ayon sa NBI, 5 lamang sa mga ito ang lumagda sa kanilang mga salaysay, habang 13 ang hindi nakapirma matapos umanong payuhan ng kanilang abogado na si Attorney Baligot na huwag lagdaan ang mga dokumento. Sinabi ni Matibag na naisumiti na ng NBI ang kanilang ulat sa Office of the Ombudsman at Department of Justice matapos makakalap ng mga dokumento at testimonya. Gayunman, muling nabuksan ang kaso matapos lumutang ang isang bagong testigo na nagsumiti ng sinumpaang salaysay at nagbigay umano ng impormasyon kaugnay sa mga aligasyon ng pagbabayad at paghihikayat sa ilang testigo. Sa kanilang affidavit, pinangalanan umano si Defensor at inilahat ang aligasyon na may iniaalok na halagang hanggang 5 milyong piso kapalit ng testimonya.
Dahil dito, nagpalabas ang NBI noong Hunyo 2 ng subpoena kay Defensor at sa iba pang individual na nabanggit sa salaysay upang bigyang linaw ang mga aligasyon. Nilinaw naman ni Matibag na bahagi pa lamang ito ng verifikasyon ng NBI at hindi pa kumpirmado ang mga paratang. Ang ginawa namin itong June 2 yata, Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Maris na binabanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor, pinapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear, para magbigay linaw doon sa testimonyang binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines. Mariing itinanggi naman ni Defensor ang mga aligasyon at kinuwestiyon ang direksyon ng investigasyon ng NBI. Ayon sa dating kongresista, kahalintulad umano ito na nangyari noong kay Sergeant Guteza, kung saan sinasabing may pinapirma ring salaysay na nag-uugnay sa kanya at kay Senador Rodante Marcoleta sa umano'y pagbabayad kapalit ng testimonya. Giniit ni Defensor na walang indikasyon sa publiko na binayaran o tiniruan ang mga nagsasalita dahil natural at kusa umano ang kanilang mga pahayag. Anya, sa halip na tutukan ng mga nagsasalita, dapat suriin ng mga investigador ang laman ng kanilang mga ibinubunyag at sundan ang mga detalye na maaring magbigay linaw sa umano'y sistematikong katiwalian ng kanilang inilalantad. Huwag mong sayangin ang pondo ng gobyerno para patahimikin yung mga nagsasalita. Gamitin mo ang resources ng NBI, ang poder ng NBI para imbestigahan ang totoong issue ang nakawan dito sa ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNI News. Ayun, Attorney Sal. Kasagsagan ng Blue Ribbon Committee, nagpa-press ko ng NBI at sinabing binayaran ni former Cabinet Secretary Mike Defensor yung Brave 18 Attorney Sal ng mga milyones per head daw para magsalita dun sa Blue Ribbon. Kailangan may ebidensya ka rin na binayaran nga. Pero kahapon, nanonood ako, nilumabas yung allegedly na may 5 milyon. Ang tinanong lang, tumanggap ka ba? May consideration yung 5 million. Parang 1-2 lang ang tinanong. Dapat yun, lahat tinanong mo. Kasi 18 sila eh. O ikaw, tumanggap ka raw ng 5 milyon. Totoo ba? Hindi. Wala, parang nilimit. Kulang yung mga follow-up questions. Samantala, Attorney Sal,